everybody guys, and for today's video, TVS Rock Z125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Ang motor ang ating ayusin sa araw nito, isa dito ang Kawasaki NS200. Drain ang kanyang baterya pero mandar ang kanyang motor. Kaya lang walang charging sa kanyang makina guys. Pero ang pinaka-importante po at kailangan i-priority is yung TVS Rock Z guys na 125. Kasi ito po ay talagang gagamitin na ni Bossing. At matagal-tagal na itong nakatambay daw. Sabi ni owner, ito daw ay may problema sa kanyang makina. Ito ay pinakonsulta niya sa mga mekaniko. Ang hatol ay connecting rod. So ngayon guys, ito ay ginamit ka ni Bossing. Biglang tumirik at di na daw umaandar. Kaya decision si Bossing na i-standby na lang kanyang makina at makahanap na mag-home service sa kanyang motor. So tayo po ang napili ni Bossing na mag-home service sa kanyang makina guys. Itong NS200 is isang tabi lang muna natin yan. Saka natin ayusin yan pag matapos na natin ang Roxy na TBS. So ngayon guys, hindi tayo maka-step by step at tayo ay home service na naman. Nandyan yung service natin sa labas. Yan po ang ating service ngayon. Ating Raider J110. At ayan na nga, nasimulan na natin i-top overhaul. So yung piston niya guys, napakalaki. Yan po ay standard, no? At napaka-rich na sunog ng kanyang piston. So natanggalin natin ang kanyang block at saka head. So yun natin na step by step guys kasi tayo po ay home service. At ito na nga ang sitwasyon ng kanyang connecting rod guys, no? So unang hawak ko pa lang is nararamdaman ko na ang laki ng side play ng kanyang connecting rod. Yun, no? Laki ng side play. Kaya pala hirap na siyang pandarin kasi nga gumigaywang ng kanyang connecting rod sa loob ng kanyang block. So pawak natin kay Bossing guys, no? Para malaman din niya ang sitwasyon ng kanyang connecting rod. At kailangan natin pupukin ang ulo para marinig ang tunog. So confirm guys, na connecting na talaga ang issue ng kanyang motor kung bakit ayaw na siyang umandar. So since nalaman na natin na connecting rod guys, kailangan natin ibaba ang kanyang makina. Itong TVS Rock Z na 125 guys ay limited edition ng motor, no. May ilan na lang ito na tumatakbo sa panahon ngayon natin. So ngayon guys, kaya hirap tayo makahanap ng pisa sa bayan. Kaya lang try natin makahanap kung meron. Kung wala talaga guys, mapipilitan tayo mag-order sa online, no. So kailangan natin ibaba ang kanyang makina guys para ma-check na rin natin ang sitwasyon ng kanyang connecting rod. Since na-confirm na ni Bossing na totoo talaga ang kanyang hinala na connecting rod talaga ang problema ng kanyang makina. Tulong na rin ng ibang mga mekaniko na pinakonsulta at pinadiagnose ang tunog ng kanyang makina guys nung ito pa ay umaandar ang kanyang motor. So ito na nga, sa clutch na tayo. Ito ang sitwasyon ng kanyang clutch guys. Ito po ay magkapareha lang halos ang setup ng Suzuki Raider 110 at saka Smash. Kung nakakita kayo ng makina ng Smash sa clutch, ito po ang hitsura ng kanyang makina guys. Magkahaling tulad na po siya ang setup sa TBS na Roxy. Pati yung sitwasyon sa loob guys, napaka Suzuki talaga. Kaya lang ito guys ay manual, no? Ito po ay manual. Naka-clutching po ito. Ito po yung design niya. Kaya lang yung setup ng kanyang clutch is para siyang semi-matic. Pero kaya lang, manual lang po ang design ng kanyang motor. So, ibig sabihin guys, ito po ay clutching. Design talaga na clutching siya. So, yung pinaka-backlash nito, nagplano mo DIY, ang rotation po ng kanyang nut. Sa kanyang primary clutch guys ay clockwise po ang kanyang pagluwag. Tama po narinig nyo, hindi po siya counterclockwise. Clockwise po siya. Kapag mahirap tanggalin kapag counterclockwise, clockwise po ang rotation paluwag ng kanyang nut. Yun lang po ang gusto kong explain sa inyo guys. Kasi natin maka-step by step ang pagbaklas kasi walang tagahawak ng kamera sa ating content ngayon. Importante is na ibigyan ko ng idea kapag hindi siya matanggal na counterclockwise ang nut. So ang pagluwag niya po ay clockwise. At siyempre itong motor ni Bossing guys, no, ay medyo may edad na daw at never pa itong nabuksan ang kanyang makina. So ibig sabihin, first time pa po tayo ang nakabaklas ng kanyang makina. Kaya na-surprise ako guys, no, ng loob ng kanyang makina is halos magkapareha lang sa Raider G 110 at saka Suzuki Smash na 115. Kaya yung direction ng kanyang nut sa kanyang crankshaft sa ating primary is baliktad. Imbis na counterclockwise yung paluwag, naging clockwise ang pagluwag ng kanyang nut guys. Yun po ang dapat yung bantayan guys kapag mag-experience kayo ng ganyang senaryo. Guys, kailangan natin ibaba ang kanyang makina para makita na natin ang kanyang buong crankshaft. At syempre mapacheck na rin natin kay Bossing. So ito na, nababa na natin siya. Tanggalin na natin yung mga bolts sa dalawang crankcase para mapaghiwalay na natin siya. Tapos ma-check na rin natin ang kanyang crankshaft. Since si Bossing ay wala pa at nandun pa sa kanyang trabaho. Tamang-tama ang oras na mabaklas natin
At siyempre, mapahawakan natin kay Busing ang kanyang crankshaft mismo. Tayo makapag step by step sa pagbaklas ng kanyang makina guys kasi nalimutan natin magdala ng camera holder at the same time walang tagahawak ng camera kasi si Busing is nasa trabaho pa. So ito na nga guys, napagawilan na natin ang dalawang cranky shell at lamang tama dumating si Busing, mayroon na tayong tagahawak ng ating tagabunot ng ating crankshaft. So swerte tayo kasi umabot nga si Busing sa ng oras sa pagbaklas na nating makina. So yun, nahirapan si Busing ngayon kasi napakatigas pa ng crankshaft bunutin kasi first time pang itong na-overhaul. So yun, nabunot na natin. So ito na yung moment of truth. So kailangan natin siyang patunugin guys kay Busing, no? Mas maganda nga siya mismo ang makarinig sa tunog ng kanyang crankshaft guys. Para klarong-klaro talaga na may problema na ang kanyang connecting rod. Gamit ang ating rubber mallet. Oh no! Yun no, grabe na talaga ang tunog ng kanyang connecting rod. At malaki na rin ang side play ng kanyang connecting rod guys. Oh. Doon ako nito, yung stick bearing niya sa loob is wasak na talaga. Kapag ganito kalaki yung side play. Kaya hirap na siyang pandarin kasi gumigewang ng connecting rod sa loob ng kanyang block. Yun. Isa rin sa pinaproblema natin kung saan tayo makahanap ng kanyang overhauling gasket. Since sabi ni Busing na hirap na makahanap ng connecting rod na set. At alam na natin, isa din to sa magiging may encounter natin na problema. Ito yung gasket niya guys. Kasi nasira yung gasket niya na stuck at hindi na natin siya pwedeng ibalik. Sana makahanap tayo ng kanyang overall gasket para hindi na tayo mahirapan pang gumawa ng DIY na center crankcase gasket. So yan lang guys. Dasal natin na yung connecting rod niya is makahanap tayo at pati na yun yung center gasket at sana din buong overhauling gasket ang mahanap natin guys para hindi masayang ang ating pagtrabaho sa kanyang makina. So ito din yung dalawang side bearing niya guys, malaki na rin po ang kanyang side play, no? So pahawak natin yan kay Busing ang side play mamaya para siyempre kailangan natin din na i-convince siya na magpapalit din tayo ng dalawang side bearing na kanyang motor. Aside sa connecting rod na papalitan natin, maghanap din tayo ng dalawang side bearing niya. Yun, no? So, hawak natin kay Busing yung side bearing niya, guys. Yan. So, sinabi ko sa kanya, malaki na po ang side play ng inyong bearing at need na siyang palitan. At doon, na-discoveryan ko, guys, no, ang sukat pala ng kanyang side bearing ay 6305. Magkapareha po ang dalawang side bearing ng kanyang crankshaft, no? Okay. 6305 po ang kanyang side bearing. So, siyempre, need natin itong dalhin sa machine shop para mapacheck natin yung connecting rod, stick bearing at saka matanggal na yung dalawang side bearing. A few minutes later. Yun na nga guys, andito na tayo sa machine shop at yun na, nabaklas na ating connecting rod. So tulad ng ating hinala, wasak talaga ang kanyang stick bearing. Yun guys, oh, ubos ang kanyang stick bearing sa kanyang connecting rod. So need din natin i-check yung kanyang loob ng kanyang connecting rod. Yun, may tama na rin guys, no? Marami na rin mga butlig-butlig at mayroon na rin mga parang rocky road sa kanyang connecting rod. Siyempre, dapat natin i-check ang kanyang crank pin. May sira ang ating connecting rod guys, matik na yan. Mas malaki ang tama ng ating crank pin. So yun na nga guys, natanggal ang kanyang crank pin. At yun na nga, tulad ng ating hinala, napakalaki ng kayod, no? O bawas ng kanyang crank pin guys. Halos maputol na ang sira ng kanyang crank pin. So ito yung dahilan kung bakit gumigiwang ng ating connecting rod. So ayun guys, sabi din ni machinist na may tama na rin ang ating crankshaft. Dala na rin is pinatagal ni Busing ang pag-overhaul ng kanyang motor. Ngayon guys, punta tayo sa bayan at mag-ikot-ikot tayo kung mayroon natin makita. Wala. Kung wala man, kailangan natin i-inform si Busing guys para maka-order tayo sa online. Bagong connecting rod sa kanyang makina. The next day. Wala akong nakitang connecting rod set guys at overhauling gasket kaya umorder na ako sa online. Sad to say, almost 1 week din itong hinihintay natin guys kasi nga nilibot ko ang buong bayan. Wala talaga akong makitang kaparehan na connecting rod ng ating TBS Roxy na 125. Kahit ang
Makakita tayo ng pang-alternative, kaya lang guys, wala talagang pang-alternative na connecting rod ng Roxy. Kasi po, malaki po ang kanyang pin at maikli ang height ng connecting rod guys. At malaki din ang pin ng kanyang pin ng ating lalagyan ng ating piston. Malaki din ang pin na lalagayan ng ating stick bearing. Kaya pahirapan talaga makahanap ng connecting rod. Kaya guys, umorder na tayo sa online. At ito na nga, dumating na ang ating inaasam-asam. Almost 1 week din ito, mahigit. Dumating ang ating set na connecting rod. Sana naman ito ay tama ang kanyang set at hindi tayo ma-scam guys. Kasi napakamahal naman ng connecting rod na ito. Kasama na ang ating overhauling gasket. Nasa mga 2 plus ito, dalawa mahigit itong set na ito. So buksan natin ang ating connecting rod guys. Sa tingin ko parang sakto ang connecting rod na nakuha natin. Kasi yung packing din guys, no, kung napansin nyo ay TBS na TBS talaga. So sukat nga natin. Tapat natin ang ating connecting rod. Sa nakita ko guys, saktong-sakto talaga guys. Pati ang taas niya, no. Pati rin ang diametro sa gitna ng ating connecting rod. Yung sa baba na bahagi guys. Yun, saktong-sakto lang siya. So next naman natin buksan ay siyempre yung kanyang pin. Check natin ang kanyang pin. Ang kanyang pin guys, medyo may counting kalawang. Pero okay na rin. Ang importante, ang gitna is hindi nakalawang. Matagal-tagal siguro itong naibenta itong pin ito. Kasi nga guys, minsan lang talaga, limited edition lang talaga ang mga TBS Roxy naman to 5. So far okay naman kanyang crank pin, no? Kasi tinapat ko at tinabi ko ang kanyang naunang crank pin. Ito lang naunang crank pin niya, sira talaga ang gitna. Grabe na ang kayod na nangyari sa kanyang crank pin. So, ganyan guys, ito na namang stick bearing natin buksan para maisukat na natin mismo ang dalawang yan. So goods ang pin. Ito medyo may kahigpitan ng kaunting pagpasok ng kanyang pin guys. Kasi nga is walang oil, no? Hindi ko nalagyan siya ng kaunting oil. Pero so far, may pasok naman natin siya. So try natin. So yun ay pasok na natin. At itabi natin yung naunang connecting rod niya. Yun o, goods naman sa guys, no? Napakabinas natin kasi tumama ang ating sakto ang ating binili na connecting rod sa online. Maya guys, ay ipopost ko dyan sa video natin kung saan kayo pwede maka-order kung sakaling ang inyong motor ay TBS Roxy na 125 at saka connecting rod ang issue ng inyong motorsiklo. So yan, sinukat ko siya pati yung sa taas, pati butas ng pin sa piston, goods din. Pati na rin ang butas o diametro ng ating stick bearing, goods din. So goods silang lahat guys. At naging okay ang ating pag-order sa online. Okay. Kasi nilibot ko talaga ang buong bayan. Mga tinanong ko yung mga mekaniko ko na mga kakilala. Halos lahat ng mga mekaniko na kilala ko, nilapitan ko na guys. Wala talaga silang masuggest. Kundi improvise lang. Kaya pangit lang baka bumigay ang improvise at hindi tatagal. Nung nag-search ako sa online, buenas at meron talaga lumabas na mga dealer ng TBS Roxy na 125. Kaya lang guys, wala po sa Pilipinas nito makikita kundi sa Asia lang. So, baka ito nasa Thailand or nasa Indonesia. Mamaya ko guys i-share ko dyan sa camera kung saan kayong dealer makakuha ng ating connecting rod set, no? So, chinek ko talaga, no? Sinure ko talaga na sakto ito kasi kapag ikabit natin ito at parang may problema, yan, magkakaproblema talaga tayo. So yun guys, kita nyo naman sa camera o sa screen na naka-flash yung sealer natin. Ito namang overhauling gasket. Isa din itong sealer guys, magkapera na po ang sealer ng ating connecting rod set at saka yung overhauling gasket natin. So sa kanyang overhauling gasket na set guys is buo talaga siya, no? Simula sa kanyang crankcase sa clutch, sa stator, sa gitna sa crankcase natin, center crankcase gasket, pati na rin ang head gasket, kompleto rin, pati exhaust gasket, kompleto rin guys. So yan po ang overhauling gasket natin na set. Yan po ay nakalaga ng mga nasa mga 800 plus lang yan. At yun namang connecting rod natin is nasa mga 2 at 1,000 plus migit. Kaya nasa mga 2 kasama na yung 2 plus, kasama na yung shipping natin guys sa ating item. So naka-plus po sa ating camera o sa screen kung saang sealer kayo makabili ng merong connecting rod at overhauling gasket. So syempre kailangan natin pumunta sa machine shop para mapa-align na natin guys. At dito na tayo nga sa machine shop.
So, binaklas na natin ang ating connecting rod, stick bearing, saka pin, para maipakabit na natin sa ating crankshaft guys. Kasi itong crankshaft nito is inabilin ko lang sa machine shop. Almost 1 week nito nakatingga dito. May gate kasi nga is nihintay pa natin ang ating order sa ibang bansa. So, yun po ang mapinakita ko. Yun po ang mga sira at saka bagong connecting natin. So, yun guys, naisalang na at naikabit na ating connecting rod. At check na lang kung tama ba ang balanse ng dalawang counterweight na yan. Pagkatapos guys na maging okay na ang ikot ng ating crankshaft, saka ikabit ang dalawang bagong bearing natin. So, siyempre kailangan mapalitin tayo ng bagong side bearing para maganda ang ikot. The next day. At nandito na nga tayo sa ating lugar kung saan tayo nag-home service guys. So ito yung mapinalit natin na dalawang bearing na 6305. So sirang connecting rod at crank pin, pati na rin ang stick bearing. So ito naman ang ating crankshaft guys na buo, na bagong bili natin na connecting rod set at saka dalawang bearing na bago na kinabit natin. So ang kanya pong mga side bearing guys ay magkapareha po at ang sukat ay 6305. So ang bearing po ay nakalaga na sa mga 250 pesos po bawat isa. So ito yung mga lalagyan ng ating mga pisa guys. Original talaga na TBS. So naugasan ko na rin ang kanyang makina. Magit isang oras ko ito hinugasan guys. Kung nakita nyo ang ating part na video, napakadumi po ng kanyang makina kumpara sa makina ngayon na hinugasan natin ng almost isang oras mahigit. So, siyempre kailangan natin bagahin ang kanyang cranky shell, itong part na right side kasi nito yung pinakamatigas na part ng ating connecting rod. So, lagyan natin ng kaunting oil. Tapos, saka natin ipasok ang ating crankshaft assembly guys. So, ang purpose niyan para mapabilis natin mapashoot ang ating bearing guys. So yun, i-shoot na natin ang ating crankshaft. Yun, pasok na siya. Kaya lang yung connecting rod natin nasabit. So yun, goods na siya guys. At sa tingin nyo, maganda na ba ang ikot ng ating crankshaft? So far, so good. Okay naman siya, no? Yun, goods na goods. Wow! Napaka-smooth na guys. So siyempre, kailangan din natin maglagay ng oil sa ating bearing sa itaas. Para may sariling oil na ang ating bearing guys. Pati din ang ating isang set na transmission. Lagyan din natin ng oil. Siyempre para may lubrication na yan. Habang umikot na yan. Para sa unang ikot ng ating makina. So tapos natin malagyan ng oil guys ng ating unang makina. Ay siyempre maglagay natin ng center crankcase gasket. So yan po ay original guys. Hirap talaga mag-video kapag ang ating isang kamay lang ang naglagay. At ang isang kamay natin ay ginamit natin sa pagkuha ng video camera. Nagawak natin sa kamay guys. Kaya mahirap tayong step by step sa pag-assemble. Importante na pa ito sa inyo ang lahat ng mga pisa na ginamit natin, kung paano natin siya in-assemble. Kahit kaunti lang at hindi sa buo. Ang importante is nagawa natin ang part 2 na video nito guys. So na-assemble natin, talagyan na natin ang ating center crankcase gasket. So, siyempre guys, hindi ko siya nilagyan ng liquid gasket o kahit mga gasket oil. Para kung sakaling mag-back job ay hindi mapunit yung center crankcase kasi napakalipis po talaga ng gasket guys kung nahawakan nyo lang siya. Hindi siya masyadong makapal. So, next naman, since nalagyan na natin ang ating center crankcase, ay ilagay na natin ang isang part ng ating crankcase shell guys. So, yun, nilagay na natin ang isang crankcase shell natin. So, kailangan natin siyang baliktarin para malagay natin lahat ng mga bolt na tinanggal natin sa kanyang crankcase. So, hindi pa siya nalagyan guys. Klarong-klaro sa gitna, mahiwa pa. So, ilagay natin lahat ng mga bolt sa isa. Siyempre, kapag nag-iikpit tayo ng bolt guys, huwag natin kumpletohin lahat. Dandahan lang. Ang purpose noon para ma-monitor natin ang ikot ng ating crankshaft kung ito ba hindi nagkaroon ng pag-stack up. So, kapag nagpitan natin ang part na yan, lipat tayo sa kabila. Para balanse lang guys ang paghigpit. Tapos sa kabilaan naman, wag lang higpitan lahat, unti-untiin lang. Kapag napasok na lahat ng bolt, saka natin ipainal ang paghigpit. At try natin ikutin sa gitna kung smooth mo siya. So yun lang po ang paraan guys kapag nagplano kayo mag-DIY. Kung sakali maka-experience kayo ng
napakatigas ikutin ng crankshaft kapag nakabit niyo na ang dalawang cranky shell. So yun, goods na siya. At nilagay na natin ang pisa sa kanyang clutch, yung kanyang primary at saka secondary. May one-way clutch na rin siya, goods na siya. So far so good, okay na rin. Maganda na ang ikot ng kanyang bell. At syempre guys, ang kulang na lang is yung sa stator, magneto, yung block natin, at saka cylinder head. Para may balik na natin siya sa kanyang chassis guys. Para paandar na natin siya. 1 hour later. At yun na nga, ito na yung final buo natin sa kanyang makina guys. Ito po ang itsura ng kanyang makina kapag nabuo. Napakaganda tingnan talaga. Lalo na ito ay may kalahating TBS at kalahating Suzuki ang kanyang makina guys. So kung naka-observe kayo sa makina ng mga Suzuki, halos magkapareha lang. Ayos. A few minutes later. At sa wakas, nakabit na natin at ibalik na natin ang buong makina niya sa kanyang chassis. So siyempre guys, kailangan natin ipaanda rin para sa moment of truth. Shout out sa iyo bossing at siyempre salamat sa tiwala at ako napili mong mag-home service at magayos ng inyong makina. God bless po sa iyo. So on natin kanyang ignition at pandarin natin ang kanyang motor. Let's go! Napakaganda ng tunog ng kanyang makina guys. Balik brand new na. Papating ang susi at pandarin natin ulit. Awig tag 150 na lang ko Andre. Spark plug. Oh my God! Wow! So yun na nga guys, kapag yung makina ay grabing ingay, lagot-lok o parang kumalampag at bigla lang tumirik ay umandar, huwag na pilitin. Ipatroubleshoot nyo agad at para ma-discover kung anong problema meron siya. Kung ito ba'y connecting rod at dapat na siyang palitan para hindi masyadong malaki ang sira ng inyong makina. Tulad lang sa nangyari ni Bossing na malaking ingay at pinilit. Ito ang nangyari. Tumirik at ayaw ng umandar. So yun lang guys, no? Sa araw to, sana ganito na naman kayo sa about sa video natin. Maraming salamat. At siyempre, see you sa next video. Ride safe. God bless.